Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Martin Romualdez sa kanyang official Facebook page. Title, Sa Gitna ng Katahimikan at Paghihintay. Ang Sabado de Gloria ay ang tradisyon ng paghihintay ng may pananampalataya kahit tila balot ng dilim ang paligid. Alam nating ang liwanag ay paparating na. Sa katahimikan ng araw na ito, patatagin natin ang ating loob at magtiwala sa pangako ng muling pagkabuhay. Manatili tayong matatag sa ating pananalig sa gitna ng paghihintay. Yan. MR, Sabado de Gloria. Ganda ng mensahe niya. In fairness, tama itong sinabi niya, but I don't know kung galing ba sa puso yan, kung naintindihan ba niya ang tunay na mensahe ng Semana Santa. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. Nako, hindi mo makita ang reaksyon. Katulad siya ni BBM, hindi mo makita kung ilan ang tumatawa, ilan ang galit. Wala, takot siya. Takot. Basa na lang tayo sa mga comments. Puputaktihin ka ngayon ng mga Lito Moblog. Sabi niya, hugas kamay si Pilato. Ayan, Choke Sancho, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Yan po, tama-tama yan. Tayo po, sa Pilipinas, we are called the Christian country. Kaya lang, sabi ng Panginoon, not all who say to me, Lord, Lord, ay kilala ko. On that day, I will tell them, get away from me. Dahil ang kilala ko lang ay yung mga sumusunod sa kalooban ng aking Ama. So yes, we can profess that we believe in the Lord Jesus Christ. We can, say all these messages of nung start ng Semana Santa, sabi niya, let this Holy Week season be, there will be healing and unity. Oh, ang ganda ng kanyang mga, So ito na naman, patatagin natin ang ating pananalig, magtiwala sa muling pagkabuhay. Wow! Ay, nako. Ron J. Ranen, hindi pa kami nakakalimot. Kuya, Del Rosario, kunwari, wala kaming alam. Alvin Valencia, tamaan ka ng pinakamalakas na kidlat. Ano ba yan? Huwag naman. MJ Minase, kailan ka tatamaan ng kidlat? Sana basahin nyo na rin itong mga comments na ito. Ivy Soriano, gulat ako sa kandila. Akala ko, simba ko nimo. Anyway, ulitin ko, madaling magsalita tungkol sa ating pananalig sa Panginoon. Kaya lang maalala ko sa James, Book of James. Show me your faith without works, and I will show you my faith with works. Something like that. Kasi ang paniniwala daw na wala namang mabuting gawain is dead. Ang tunay na paniniwala will resort in good works. Kaya kung tunay pa ang ating pananalig, tayo as a Christian country, hindi sana corrupt ang ating gobyerno. Kaya agree ako sa sinabi ni Pastor, Senior Pastor Peter Tanchi ng Christ Commission Fellowship. Nung in-interview siya ni Karen Davila, nagtanong si Pastor Peter Tanchi, bakit tayo pobreng-pobre as a nation?
sabi ni Karen, maybe it's because of us. Sabi ni Karen, sabi ni Pastor Peter Tanche, it is because of our government. There's so much corruption in government. Ilang beses ko nang narinig si Pastor Peter Tanche na let's pray for our government leaders dahil there's so much corruption. So, ito ngayon. Anong dahilan? Bakit nagkakaroon tayo ng talamak na korupsyon? Dahil sa mga opisyalis natin na nakaupo ngayon, na kung magsalita sila, kala mo, pananampalataya nila is buong buo. Kaya lang, tama yung sabi ng Panginoon na these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. So, balik tayo sa Sabado de Gloria ngayon, but tomorrow will be Domingo Pascua, ang tawag namin sa Ilocos. Araw ng pagkabuhay. Ang central message po ng Christianity is the resurrection of our Lord Jesus Christ. Pag hindi siya nag-resurrect galing sa minatay, our faith is useless. So anong ibig sabihin? Dahil nag-resurrect muli ang ating Panginoong Hesus, He has conquered death. Kaya sabi niya, it is finished. Doon sa last 7 words niya, it is finished. Ano yung finished? Yung kapangyarihan ng kamatayan, ng kasalanan at kamatayan over us na naniniwala sa Kanya, it is finished. Kinuha niya na lahat yung parusa. At yung parusa na yun, namatay siya. But when He rose again, He came in victorious. At tayo na nananalig sa Kanya, we can also become victorious like Him. So, ang gawin lang natin ngayon, tanggapin yung gospel o yung magandang balita ng Panginoong Hesus. Yung palagi kong sinasabi na we need ABC. Ano yung A? Accept that we are sinners. B, believe. Maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng aking kasalanan. And C, commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. So, sa mga government leaders natin, sana i-surrender nyo ang inyong buhay sa Lordship ng Panginoong Hesus. I have done that already. Kaya, ito ngayon, handa akong sumunod sa Kanyang kalooban. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa atin. Karon mao na ni sila ang natagaan og gero. So dagan digid ni sila. O apil na pod ang ilang mga lansang. Pasalamat sila sa Ginoo ug sa nagtabang sa gero. So mao na ni ang mga nalipay sila sa gihatag nga yero. So, kada isa ni naanay tag-iya. Naanay mga lansang, yero. So, kompleto na. Mga lansang. Karon mao na ni ang balay ilang ante nga ang ilangero tungod sa kanang buslot na, so gisapawan na lang nila og silupin. Silupin lang ang ginabutang, so nagpatindog silang bagong. So muna ni ang ipatindog ni Angkol nga pag-aatupan. Karon humanagit sa pag-atop ang among ginahatag nga yero ilang ante. Mat, kay nakabot na ko, itabangan ko sa sin. Mat sa Ginoo. Pila na day anti katuig itong imong balay nga silupin lang ang imong ginasapaw. Unom na. Kahit unom. So unom na ka tuig. So salamat kayo ante.